O, eto pa mga bossing. O, Demanda ko siya eh. Meron akong address niya ni Edwin. naku, may demandahan na ho, mga kababayan. O, pakinggan natin. Grabe, no? Sabi, Joey, pinupush ni Hamora na nag-apply ka daw na assistant ni Aimee. Lol, stress na si Oldie sa'yo. Oo, kaya mo siya. Akala niya nagbibiro ako, idedemanda ko siya eh. Meron akong address niya ni Edwin Hamora eh. I'll make sure you would not be able to come home. Edwin, hindi mo alam limits mo eh. Putang ina mo eh. Hindi mo alam yung limits mo. I'll make sure hindi ka Nagulat ako doon. Kasi ako, nakikisabay lang din ho ako sa inyo, mga kababayan eh. Nakikisabay lang din ho ako sa inyo. Napakinggan ho yung mga sinasabi nila. Tapos saka ako mag-reaction. Nagugulat ako pag may mura na ho, mga kababayan. makakauwi. Tanga ka eh. Sabi niya, nag-apply daw assistant ni Aimee. Never ako nag-apply na Never ako nag-apply na assistant ni Senator Aimee, Diyos ko. Ang ginagawa lang niya ni Edwin Hamora, kasi naubusan na siya ng issue eh. And this is the problem with Maharlika and yung grupo ni Maharlikang mga sinungaling. Kagaya ni Channel 167, ni Maui Spencer, ni Edwin Hamora, tsaka kung sino-sino pang mga tsaka-doodles na bumabarkada dyan kay Maharlika, pare-parehas na pangit. Ang mga style kasi nila, they are just going to 100% na kwento. They're just gonna get maybe 10%, 25% na totoo doon sa kwento nila. Tapos walang ebidensya. Hindi, ganyan. Di ba ganyan yung mga style ni Maharlika? Sasabihin ko ng sasabihin kung ano yung gusto ko sabihin para masira yung tao. Pag naghanap naman ho, mga kababayan, ng ebidensya sa kanya, wala na may papakita. Sasabihin po doon sa mga DDS, ay naku, no, ilalabas din namin pagdating ng tamang panahon. Ganun na ho sila, mga kababayan. Yung mga DDS naman, uto-uto naman, ay sige, tamang panahon. Umabot ng 2 taon yung sa sinasabi nila kay Pangulong Bongbong Marcos na kesyo daw po ano tawag doon, yung sa PIDEA, doon sa nagpupulboron o yung pulboron video. Umabot ho ng 2 taon, mga kababayan. Wala namang mga naipakita na ebidensya. Walang mga naipakitang suporta. Di ba? Nung nagpakita na po nung mga suportang ebidensya, yung video nga ho, sila. Pinagtawanan. Mismong sila ho, mga bossing hininto agad nila yung usapan yun Hindi na ho nila inilabas ulit Napahiya. Tsaka magtataka ka naman dito sa mga ito, kaila Maharlika, mga bossing. Sigaw po sila ng sigaw, pagpapabagsak sa gobyerno, pero pagkahihingan mo na ng ebidensya sa tamang panahon, kagaya nung USB na sinasabi, nung katibinag, hanggang ngayon hindi linalabas. Ano ba naman yun? Ano sabihin ko may USB ako. Sabihin ko may USB ako. No, pag hinanapan ako, bahala na sila dyan. Tatahimik na lang ako, hindi na ako magsasalita. Wala naman kasing USB. Kaya naggagaganyan ho yung mga yan, mga bossing. Kaya sila Maharlika, sila Binag. Kaya naggagaganyan ho dahil na din po, merong mga DDS na mga uto-uto. Pag sinabi mo sa kanila, ganito, sasabihin ko, ganyan. Maniniwala na agad. Kaya malalakas ang loob na magsalita nung walang mga ebidensya yung mga yan kasi madami pong mga uto-uto na DDS. Di ba, Sir Conrad Resoles? Shout out po sa inyo. At kay Manolito Enriquez. Ngayon mga kababayan, iwan muna natin yan. Dumako na muna ho tayo dito kay BP Sara Duterte. May nahalungkat lang po kami, may nakita lang po kami, mga boss chief amo, sir. Ito, Pogo. Ayan, Pogo. Lalakihan ko lang po, mga kababayan. Sabi dito, September 3, 2024, Cebu. Di ba, nung panahon, nung tatay yung panahon ni dating Pangulong Duterte, diyan po nagpasukan yung Pogo Diyan po nagsiusbong yung mga Pogo, mga kababayan Di ba? Sabi pa nga nila, ang Pogo, mabuti sa Pilipino. Ang Pogo, kikita ng limpak-limpak sa tax. Ang ending, yung mga Pogo, hindi nagbabayad ng tax. Maraming mamamayang Pilipino
ang makikinabang sa Pogo. Ang ending po, nagpapadala sila ng mga iba't ibang mga Chinese o Chekwa dito sa Pilipinas with matching ipit ng 10,000 doon sa kanilang pasaporte. Di lang ako sure kung may kaugnayan nyo sa Pogo. Mga naka face mask pa, mga naka, ano tawag natin doon dati? PPE pa. Yung mga Chinese habang papasok sa Pilipinas, mga kababayan. Ngayon, nakita ko lang ito. Sabi dito, mga bossing, Cebu Pogo raid uncovers photos of arrested owner. No, sino kaya dito? Yung nakadilaw o itong isa? Pero si Vice Presidente nasa gitna, son with Sara Duterte and Amy Marcos daw mga kababayan. Iusog natin. Ito si BP Sara, tapos ito, si Amy Marcos. Siguro kaya hindi makabitaw si Senadora Amy Marcos doon sa mga Duterte. May iniingatan siguro ganito. O siguro sasabihin, lagot ka sa amin. Pagka ikaw ay bumaliktad sa amin, yari ka. May masisiwalat sa iyo. Sabi dito sa balitang ito, mga kababayan, Manila, Philippines, the raid in a resort in Lapu-Lapu City believed that to be an illegal Pogo hub has uncovered the owner's photo with prominent political personalities. No, hindi. Ibig ko kayang sabihin nito, sila po ay protector niyang mga yan. Lalo na nag-usbungan po yung mga Pogo, mga kababayan, at ang nagpapasok niyan, ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Hindi ho kaya ibig sabihin sila ang nagpoprotekta sa mga ito. The raid in a resort in Lapu-Lapu City believed to be an illegal Pogo hub has uncovered the owner's photo with prominent political personality. Raiding officer found photo of Zhao Lao, a Chinese national who owns the raided tourist garden resort, and his son with Vice President Sara Duterte. Ito siguro, no? Ito yung may-ari, si BP Sara, at yung anak. At yung anak, mga kababayan. In the undated photos obtained by BNC, Zhao and his son, checkered polo, were photographed with Duterte based on the background. It appears as if three attended a birthday party. Close. Mga bossing. At ayan si Senadora Amy Marcos. Ang naiisip ko, nababasa ko lang ho dito. Sa akin lang ho ito, opinion ko lang ho, mga kababayan. Siguro, ikaw, saan ka lulugar? No? Ilalaglag mo kami?